Sa dami ng malalaking lungsod sa mundo, may mga lugar na mapapatanong ka talaga, bakit may nakatira dito? Pero kung may isang lungsod na pinakakakaiba ang lokasyon, malamang ito na yon. Isang lungsod sa gitna ng Siberia. Sa tindi ng taglamig dito, ang karaniwang temperatura ay bumababa hanggang minus 42 degrees Celsius. May mga linggo na hindi man lang umaangat sa minus 40. Ganong kalamig. Kapag lumabas ka, kahit ilang minuto lang, pwede ka nang mapinsala. Ang mga daliri pwedeng magkaroon ng frostbite sa loob ng 3 hanggang 7 minutes. Ang ilong at pisngi, 5 hanggang 8 minutes lang. At kahit nakabalot ka ng maayos, hindi ka pa rin ligtas sa epekto ng lamig. Pati sasakyan sumusuko. Ang engine oil nagiging parang malapot na pandikit. Ang fuel lines nagyeyelo. Ang battery namamatay. Ang gulong pwedeng pumutok. Kahit metal nagiging marupok at pwedeng mabasag. Kaya ang ginagawa ng mga tao dito, hindi nila pinapatay ang sasakyan sa gabi. Pinapaandar nila ito ng ilang oras. Kaya ang mga parking lot parang dagat ng mga sasakyang nakaandar. Pati pagkain hindi ligtas. Yung binili mo sa grocery, pwedeng maging solid na yelo bago ka pa makarating sa bahay. At sa palengke, hindi na kailangan ng freezer. Ang isda, inilalabas lang. Araw o linggo man, okay lang. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mas malamig pa ang hangin kaysa sa freezer. Ang pangalan ng lungsod na ito ay Yakutsk. Sa unang tingin parang maliit at liblib na lugar, pero hindi. May mahigit 370,000 na tao ang nakatira dito. Isang tunay na lungsod. Sa katunayan, ito ang pinakamalaking lungsod sa mundo na nasa permafrost. Ibig sabihin ang lupa ay permanenteng yelo. At dito nagsisimula ang malaking problema. Halos imposible ang farming. Mahirap magtanim. Mahirap gumawa ng sariling pagkain. Kaya umaasa ang lungsod sa mga supply na galing sa ibang lugar. At dahil sa layo, tumataas ang presyo. Mas mahal ang pagkain, mas mahal ang transport, mas mahal ang buhay. Ang lungsod ay kabisera ng Sakha Region sa Russia, isang napakalawak na lugar. Kung ilalagay sa mapa ng United States, sakop nito halos kalahati ng bansa. Pero kahit ganito kalaki, wala pang 1 million ang population. At halos 40% ay nasa Yakutsk lang. Ibig sabihin dito umiikot ang ekonomiya ng buong lugar. Sa kabila ng sobrang hirap ng klima, may mga universidad, mall, teatro at matataas na gusali dito. Isang modernong lungsod sa gitna ng matinding lamig. Ang pinakamababang temperature na naitala dito ay minus 64 degrees Celsius. Halos hindi ka pani-paniwala, mas malamig pa sa ilang bahagi ng Mars. Kaya ang tanong, bakit may ganitong kalaking lungsod sa ganitong klaseng lugar? Ang sagot, hindi klima, kundi pera at resources. Dito mo makikita ang realidad. Kahit gaano kahirap ang lugar, kung may dahilan para manatili ang tao, mananatili sila. At sa Yakutsk, ang dahilan na iyon ay mas malakas kaysa sa lamig. Sa parehong lugar kung saan matatagpuan ang Yakutsk, dito rin naitala ang ilan sa pinakamababang temperatura sa buong mundo. Sa labas ng Antarctica at Greenland, dito mo makikita ang pinakamatinding lamig. Pero nakakagulat, wala sa mga lugar na yon ang may malaking lungsod. Walang daan-libong tao na naninirahan. Pero ang Yakutsk, meron. At doon pa lang, kakaiba na ito, para itong isang malaking palaisipan. Bakit may ganitong kalaking lungsod sa isang lugar na halos hindi kayang tirhan ng tao? At paano nabubuhay ang mga tao dito araw-araw? Kung babalikan natin ang nakaraan, libo-libong taon nang may nakatira sa paligid ng Yakutsk. Pero kakaunti lang, hiwa-hiwalay, at sobrang liblib. Sa totoo lang, halos walang gustong tumira dito noon dahil sa sobrang hirap ng klima. Parang sa isang strategy game, yung lugar na pipiliin mo lang dahil may resources, hindi dahil maganda tirhan. Ang mga unang taong nanirahan dito ay ang mga Sakha people. Sila mismo ang tumatawag sa sarili nila na Sakha. Dumating sila sa lugar bandang 13 hanggang 14th century. Galing sila sa mas timog na bahagi, malapit sa Lake Baikal. Napilitan silang lumipat dahil sa pag-expand ng mga Mongol. Bahagi sila ng Turkic group. At hanggang ngayon ang wika nila ay may pagkakapareho sa mga wika sa Central Asia. Pero ang tunay na pagbabago ay dumating nang pumasok ang Russia sa Siberia. Simula 16th century, unti-unting lumawak ang Russian territory. At ang dahilan, yaman, partikular ang fur. Nung panahon na yon, ang fur ay parang pera, ginagamit sa kalakalan at mataas ang value nito sa international market. Noong 1632, dumating ang mga Russian explorers sa lugar at nagtayo sila ng maliit na fort. Ang simpleng outpost na yon ang magiging Yakutsk sa hinaharap.
Pagsapit ng 1640s na kontrol na ng Russia ang lugar at ginamit ang fort bilang sentro ng pangongolekta ng fur. Ang mga lokal na tao nagbibigay ng fur bilang tribute. Kapalit nito, hinahayaan silang mamuhay sa sarili nilang paraan. Sa puntong yon, walang makakapag-isip na magiging malaking lungsod ang lugar na ito. Pero may isang mahalagang advantage ang Yakutsk. Ang lokasyon nito sa Lena River. Ang Lena River ay isa sa pinakamahabang ilog sa mundo. Umaabot ito ng libo-libong kilometro mula sa Lake Baikal hanggang sa Arctic Ocean. At dahil dito, naging mahalagang daanan ito ng transport. Sa tag-init, nagiging pangunahing ruta ito para sa kalakalan. Mahigit 3,500 kilometers ang pwedeng daanan ng barko. Ibig sabihin kahit sobrang lamig sa lugar, may connection ito sa ibang bahagi ng mundo. At doon nagsimula ang paglago. Hindi dahil maganda ang klima, kundi dahil may access sa resources at transport. Sa dulo, malinaw ang pattern. Ang Yakutsk ay hindi basta lungsod. Isa itong patunay na ang lokasyon, yaman at strategy ay mas malakas kaysa kalikasan. Ang mahalagang detalye dito ay ang salitang sa tag-init. Dahil ang ilog ay nagagamit lang sa loob ng 70 hanggang 125 days kada taon. Depende pa sa eksaktong lugar. Yun lang ang panahon na pwedeng daanan ang Lena River. Sa natitirang bahagi ng taon, nagyayelo ito. Minsan solid na yelo. Minsan puno ng maliliit na tipak ng yelo na nagpapahirap sa kahit anong paglalayag. Ibig sabihin limitado ang oras para sa transport. Pero kahit ganun, naging mahalaga pa rin ang Yakutsk. Dahil kapag tag-init, nagiging sentro ito ng kalakalan. Dito dinadala ang mga fur mula sa iba-ibang lugar. Tapos ipinapadala pataas at pababa ng ilog. Hanggang makarating sa mas accessible na bahagi malapit sa Lake Baikal. Mula doon mas madali nang dalhin ang mga produkto papunta sa European Russia, lalo na nang magkaroon ng Trans-Siberian Railway. Sa loob ng maraming siglo hanggang mid-1800s, ang Sakha region ay halos ginamit lang bilang source ng yaman ng Russia. Isang resource-based na lugar, halos lahat umiikot sa fur. Hindi pwedeng umasa sa agriculture dahil ang lupa ay frozen. Kaya limitado ang population, limitado ang trabaho, at limitado ang paglago ng ekonomiya. Dahil kung hindi ka makapag-produce ng sariling pagkain, mahirap palakihin ng komunidad. Pagsapit ng late 19th century, maliit pa rin ang Yakutsk. Noong 1897 census, nasa 6,500 lang ang population. At karamihan sa mga Russian doon ay nasa fur trade pa rin. Pero pagpasok ng 20th century, nagbago ang lahat. Noong 1922, naitatag ang Soviet Union at ang Sakha region ay ginawang isang autonomous na bahagi sa ilalim ng Russian system. Nagsimula ang bagong panahon at isang taon lang ang lumipas, may natuklasan. Noong 1923, nakakita ng ginto ang mga Soviet geologists sa southern bahagi ng lugar at dito nagsimula ang tunay na pagbabago. Mula sa simpleng lugar ng fur, naging sentro ito ng mas malalaking yaman. At kapag may ginto, kasunod nito ang tao, negosyo, at mabilis na paglago ng ekonomiya. Dito nagsimulang maging lungsod ang Yakutsk na kilala natin ngayon. Sa loob lang ng 2 taon matapos madiskubre ang ginto, nagbago agad ang lahat. Pagsapit ng 1925, mahigit 13,000 na tao mula sa Russia at Ukraine ang dumating sa lugar. Iisa ang dahilan, ginto at oportunidad. Dito nagsimula ang gold rush sa Sakha. At mula noon hindi na muling naging pareho ang lugar. Pero may problema. Kulang ang mga taong kusang loob na gustong magmina. Hindi sapat para maabot ang target ng pamahalaan. Kaya gumawa ng ibang paraan ang Soviet government sa ilalim ni Joseph Stalin. Dinala nila ang sapilitang paggawa sa pamamagitan ng sistemang kilala bilang gulag. Sa buong Sakha region nagtayo ng halos 100 na kampo, kulungan at penal colonies. At mahigit 50,000 na bilanggo ang dinala dito. Ginamit sila bilang lakas paggawa sa pagmimina ng ginto. Sa totoo lang, hindi ito ganap na bagong sistema. Noon pa man sa panahon ng mga Tsar, ginagamit na ang Siberia bilang parang kulungan. Isang lugar na wala kang takas. Dahil kahit makatakas ka, saan ka pupunta? Libo-libong kilometro ang layo ng susunod na lugar. At sa sobrang lamig at hirap ng kalikasan, halos imposible ang mabuhay mag-isa. Kaya hindi na kailangan ng matinding bantay. Ang mismong lugar na ang nagiging kulungan. Ginamit ito para sa mga taong hindi gusto ng gobyerno, mga kalaban sa politika, mga itinuturing na problema ng lipunan. At dahil dito mabilis na lumaki ang populasyon. Sa pagitan ng 1926 at 1959, lumobo ang bilang ng tao sa Yakutsk. Mula around 10,000 umabot sa higit 70,000. Mahigit 7 beses ang itinaas. Pero may isa pang malaking pagbabago.
Unti-unting nabawasan ng porsyento ng mga katutubong Sakha people. Noong 1926 sila ang karamihan, mahigit 80%. Pero pagsapit ng 1959, bumaba ito sa mas mababa sa kalahati. Dahil sa pagdagsa ng mga tao mula sa ibang bahagi ng Soviet Union. Sa madaling salita, hindi lang lumaki ang lungsod, nagbago rin ang itsura nito. Mula sa isang tahimik na lugar sa gitna ng yelo, naging sentro ito ng pagmimina, politika at kontrol. Tulad ng maraming lungsod sa kasaysayan, may kapalit ang paglago nito. Hindi lang ginto ang yaman sa lugar at hindi iyon ang pinakamahalaga. Noong 1930s pa lang, napansin na ng mga Soviet geologists na kahawig ng South Africa ang ilang bahagi ng Siberia at doon nagsimula ang hinala. Baka may diamonds din dito. Naantala lang ang paghahanap dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero pagkatapos nito nagpatuloy ang exploration. Noong 1949, natagpuan ang unang diamond sa Sakha region. At 5 taon lang ang lumipas, noong 1954, may natuklasan na mas malaki. Isang napakayamang deposit ng diamond na tinawag na Zarnitsa. Dito nagbago ang lahat. Lumabas na ang Sakha ay isa sa pinakamayaman sa diamond sa buong mundo. Lampas pa sa maraming lugar maliban sa Southern Africa. At ito ang tunay na dahilan kung bakit lalo pang lumaki ang populasyon. Mas maraming tao mula sa Russia at Ukraine ang dumating. Hindi na lang para sa ginto, para na sa diamond. Pagsapit ng late 20th century, umaabot sa 25% ng global supply ng diamond ang galing sa Sakha. Napakalaking bahagi iyon ng mundo. Dahil dito nagtayo ng mga bagong lungsod malapit sa mga minahan. Mula sa wala, gumamit sila ng mga pre-built na bahay at nagdala ng mga manggagawa mula sa ibang lugar. Sa panahon ng Soviet Union, napakataas ng kita sa pagmimina ng diamond. Halos 4 na beses kumpara sa karaniwang sahod. May dagdag pang bonus. Sapat yun para mahikayat ang libo-libong tao na lumipat kahit sobrang lamig, kahit mahirap ang buhay. At lahat ng ito ay nagpalakas sa paglago ng Yakutsk. Dito itinayo ang mga opisina at headquarters ng malalaking mining companies. Sa madaling salita, ang Yakutsk ay hindi lang lungsod sa gitna ng yelo. Isa itong sentro ng isa sa pinakamahalagang industriya sa mundo. At muli, pinatunayan nito ang isang bagay. Kung saan may yaman, doon sumusunod ang tao. Simula noong 1960s, taon-taon, mahigit $1 billion na halaga ng diamond ang kinukuha mula sa Sakha region. At hindi lang yon. Pagsapit ng late 1980s, pinagsamang pagmimina ng diamond, ginto, pati na rin tin at coal, umaabot sa $4 billion kada taon ang kita. Napakalaking halaga iyon para sa Soviet Union. At dahil dito, mabilis na umunlad ang Yakutsk. Sa pagitan ng 1959 at 1989, halos dumoble ulit ang populasyon. Mula 74,000, naging higit 186,000. Kasabay nito, dumami ang mga gusali. May mga matataas na apartment, may mga museo, may mga pabrika, at may airport. Sa madaling salita, mula sa isang maliit na lugar, naging malaking lungsod ang Yakutsk. At ang dahilan, iisa lang. Yaman mula sa lupa. Isa sa pinakamalaking simbolo ng pagmimina sa lugar ay ang Mir Mine. Ito ay isa sa pinakamalalim at pinakamalaking open pit mine sa mundo. Umaabot ito ng higit 500 meters ang lalim at lampas 1 kilometer ang lapad. Napakalaki nito. Sa katunayan, may mga helicopter na hindi pinapayagang lumipad sa ibabaw nito dahil sa kakaibang galaw ng hangin na nalilikha ng butas. Pero hindi lang pagmimina ang ginawa sa lugar. Sa paghahanap ng mas maraming yaman, nagsagawa rin ng Soviet Union ng underground nuclear explosion sa Sakha. Sa loob ng 14 na taon, mula 1974 hanggang 1988, hindi bababa sa 12 ang isinagawang ganitong pagsabog. Ang layunin ay humanap ng minerals at gawing mas mabilis ang pagmimina. Pero may kapalit ito. Hindi lang lupa ang naapektuhan, pati tubig. Nagkaroon ng radioactive contamination sa ilang bahagi ng lugar. At lalo nitong pinahirap ang buhay sa lugar na dati pa lang ay mahirap na. Sa dulo, malinaw ang kwento. Ang Yakutsk ay lumago dahil sa yaman. Pero ang yaman na yon ay may kasamang kapalit na hindi madaling burahin. At syempre, ang kalikasan sa paligid ng Yakutsk ay napakatindi. Isa ito sa pinakamahirap na lugar para magtayo at magpatakbo ng lungsod. Maraming dahilan kung bakit isa ito sa pinakamalamig na lugar sa mundo, bukod sa Antarctica at Greenland. Una, ang lokasyon. Malalim ito sa loob ng kontinente ng Eurasia. Libo-libong kilometro ang layo mula sa karagatan. Karaniwan ang mga dagat ay tumutulong para gawing mas banayad ang klima. Pero dito, walang ganong epekto. Nakakagulat pa, mas banayad pa ang klima sa hilagang bahagi malapit sa Arctic Ocean.
Doon ang average na temperatura sa January ay nasa minus 20 degrees Celsius. Pero sa Yakutsk, umaabot ito sa minus 40. Mas malamig pa sa mas timog na bahagi kaysa sa Hilaga. Malaki ang papel ng tinatawag na Siberian High. Ito ang isa sa pinakamalakas na weather system sa hilagang bahagi ng mundo. Tuwing September hanggang April, nagdadala ito ng sobrang lamig at tuyong hangin mula sa Arctic. At ang hangin na ito ay naiipit sa gitna ng Siberia. Dahil dito lalong bumababa ang temperatura. Dagdag pa ang malawak na kapatagan at kagubatan na natatakpan ng snow. Ang snow ay nagre-reflect ng init mula sa araw, kaya lalo pang nananatiling mababa ang temperatura. Ang resulta, may mga linggo na hindi man lang umaangat sa minus 40 degrees Celsius ang temperatura. Ang pinakamababang naitala sa lungsod ay minus 64 degrees Celsius. Halos hindi ka pani-paniwala. At mula November hanggang kalagitnaan ng March, hindi man lang umaabot sa 0 degrees ang temperatura. Mahaba ang taglamig, madilim, at walang awa. Pero kakaiba rin ang tag-init, biglang kabaligtaran. Pwedeng umabot sa 41 degrees Celsius ang init. Mula sa sobrang lamig, biglang sobrang init. Isang lugar na parehong extreme ang dalawang panahon. At sa kabila ng lahat ng ito, may lungsod pa ring nabubuhay. Isang patunay kung gaano katatag ang tao kapag may dahilan para manatili. Ibig sabihin ang Yakutsk ay may isa sa pinakamatinding pagbabago ng temperatura sa buong mundo. Sa loob ng isang taon, lampas 100 degrees Celsius ang pagitan. Mula minus 60 sa taglamig hanggang positive 40 sa tag-init. At kahit sobrang lamig ng winter, hindi ibig sabihin wala ng problema sa summer. Sa katunayan, kabaligtaran. Sa tag-init, napupuno ang lugar ng napakaraming insekto at lamok. Ang paligid ng Lena River, kasama ang mga wetlands at floodplains, ay nagiging puno ng tubig kapag natutunaw ang yelo. Pero dahil ang lupa ay permafrost, hindi ito basta-basta sumisipsip ng tubig. Kaya naiipon ng tubig sa maraming lugar. Nagiging mga stagnant na lawa at maliliit na pool. At ito ang perpektong lugar para dumami ang lamok. Kahit pinapatay ng matinding lamig ang karamihan ng insekto sa winter, bumabalik sila ng mas marami sa tag-init. Mabilis silang dumami, halos sabay-sabay. Sa sobrang dami, kaya nilang takpan ng balat mo sa loob lang ng ilang segundo kapag nasa labas ka ng lungsod. Isa ito sa pinakamatinding mosquito swarms sa mundo. Kaya hindi lang lamig ang kalaban dito, pati init, pati insekto. At sa ganitong klase ng environment, hindi madali ang magtayo ng lungsod. Pero sa kabila nito, ang Yakutsk ay papalapit na sa populasyon na 400,000. Isa ito sa pinakakakaiba at matinding tirahan ng tao sa mundo. Dahil matatagpuan ito sa permafrost, ang lupa sa ilalim ay nananatiling yelo buong taon. Umaabot pa ito ng daan-daang metro ang lalim. Sa unang tingin parang magandang foundation iyon. Pero sa totoo lang, problema pa ito. Dahil ang init mula sa mga gusali ay unti-unting natutunaw ang yelo sa ilalim. Kapag natunaw ito, nagiging putik ang lupa. At kapag naging putik, gumagalaw ang lupa. Nagkakaroon ng bitak ang pundasyon. Unti-unting lumulubog ang gusali. At sa huli, pwede itong bumigay. Kaya sa Yakutsk, hindi lang kalikasan ang kalaban, pati ang lupang tinatapakan mo. Dahil sa problema sa lupa, kakaiba ang paraan ng pagtatayo sa Yakutsk. Karamihan ng mga bahay at gusali ay hindi direktang nakapatong sa lupa. Sa halip nakatayo sila sa mga poste na nakabaon ng hanggang 10 meters sa ilalim. Ginagawa ito para hindi maapektuhan ng pagkatunaw ng yelo sa lupa. Pati ang mga importanteng linya tulad ng kuryente at tubo ng tubig, hindi nakabaon sa ilalim. Nasa ibabaw sila, kitang-kita. Dahil kapag inilagay sa lupa, maaring matunaw ang permafrost. At habang umiinit ang mundo sa panahon ngayon, mas lalong lumalala ang sitwasyon. Mas mabilis uminit ang Arctic kumpara sa ibang bahagi ng mundo. At dahil dito, unti-unting natutunaw ang lupa sa ilalim ng lungsod. Ang resulta, nag-iiba ang hugis ng mga kalsada at sidewalk. Para kang naglalakad sa ibabaw ng maliliit na umbok. Ang mga gusali unti-unting lumulubog. At kahit gaano kaganda ang engineering, hindi pa rin sapat para pigilan ito. Dahan-dahan bumibigay ang lungsod. Nagkakaroon tuloy ito ng kakaibang itsura, parang industrial na lungsod na may futuristic na anyo. Mas lalo itong nagiging kakaiba dahil sa tinatawag na ice fog. Sa karamihan ng lugar, hindi nabubuo ang fog kapag sobrang lamig. Pero dito nangyayari iyon. Dahil sa sobrang lamig, ang mainit na hangin mula sa mga gusali, sasakyan at kahit sa tao hindi na umaangat. Sa halip, agad itong nagyayelo at nagiging parang ulap na nakabitin sa ibabaw ng lungsod. Sa ganitong lamig, kahit ang hininga mo ay nagyayelo. Sa loob lang ng ilang minuto, nagkakaroon ng yelo ang kilay at pilik mata mo. Ang mga sasakyan, hindi rin nagtatagal.
Karaniwan, ilang taon lang ang itinatagal nila. Kailangan din silang paandarin halos buong taglamig. Kung hindi, mamamatay ang battery at nagyeyelo ang fuel. Pati ang mga electric vehicles nawawalan ng malaking bahagi ng kanilang range. Minsan kalahati ng kayang takbuhin. Sa Yakutsk, bawat araw ay laban. Hindi lang sa lamig, kundi sa paligid na sumusubok sa iyo. Kahit ang simpleng pagpunta o pag-alis sa Yakutsk ay hindi madali. Sa panahon ngayon, napakahirap at napakamahal pa rin nito. Dahil sa klima at dahil sa sobrang layo nito sa ibang lugar. Isa ito sa pinakamahirap puntahang malaking lungsod sa buong mundo. Pinakamadaling paraan ay eroplano. Mula Moscow o St. Petersburg, umaabot ng 6 hanggang 7 oras ang biyahe. Pero kahit iyon, hindi pa rin sigurado. Sa taglamig, madalas ang delay dahil sa makapal na fog. At minsan dahil sa sobrang lamig na nakakaapekto kahit sa fuel ng eroplano. Kung iisipin mo ang pagmamaneho, mas mahirap pa. Sa totoo lang, ang lungsod ay hindi pa rin direktang konektado sa ibang lugar sa pamamagitan ng kalsada. Ito ang pinakamalaking lungsod sa Eurasia na walang direktang road connection sa ibang syudad. Noon ang connection lang ay sa pamamagitan ng Lena Highway. Isang mahabang daan na nagdurugtong sa mas malaking highway sa timog na konektado sa Trans-Siberian Railway. Pero bago ang 2014, karamihan sa kalsadang ito ay hindi pa sementado. Kapag panahon ng ulan at pagtunaw ng yelo, nagiging putik ang kalsada. Minsan hindi ito madaanan ng ilang linggo. Ibig sabihin tuluyang napuputol ang koneksyon ng lungsod. Kahit matapos pa itong ayusin at sementuhan, may problema pa rin. Hindi ito direktang umaabot sa mismong lungsod dahil ang kalsada ay nasa silangang bahagi ng Lena River. Samantalang ang Yakutsk ay nasa kabilang panig at hanggang ngayon wala pa ring tulay na tumatawid sa buong ilog. Kaya kahit may daan parang wala pa rin. Sa Yakutsk, kahit ang pagdating pa lang ay isa ng hamon. Sa mahabang panahon ng taglamig, kahit napakatindi ng lamig, may isang kakaibang advantage ang Yakutsk. Dahil nagyeyelo ang Lena River at kapag nagyelo ito ng buo, nagiging parang kalsada. Nakakatawid ang mga sasakyan, mga truck at kahit mga tao. Nagiging mahalagang koneksyon ito papunta sa ibang bahagi ng Russia. Pero pagdating ng tag-init, nagbabago ang lahat. Natunaw ang yelo, umaagos ang ilog, at ang tanging paraan para makatawid ay sa pamamagitan ng ferry. Sa ganitong paraan tuloy pa rin ang transport pero may problema sa pagitan ng dalawang panahon. Sa spring at autumn halos imposible ang pagtawid, masyadong manipis ang yelo, hindi kaya ang bigat ng sasakyan. O kaya naman, nagkakahiwa-hiwalay ito sa maliliit na piraso, nagiging delikado. Sa mga panahong ito parang nagiging hiwalay na isla ang Yakutsk. At kahit sa tag-init, hindi sapat ang ferry para sa dami ng tao at gamit na kailangang tumawid. Mahaba ang pila, mahal ang pamasahe. Sa katunayan, ang isang biyahe lang ay pwedeng umabot sa 15% ng buwan ng kita ng isang tao. At kailangan mo pang maghintay ng ilang oras. Dahil dito may mga taong nagsusugal. Tinatawid nila ang ilog kahit manipis pa ang yelo. Minsan gamit ang sasakyan, minsan naglalakad. At halos taon-taon may mga aksidente. May mga sasakyan na lumulubog. May mga taong namamatay. Karamihan ng supply sa lungsod lalo na pagkain ay galing pa rin sa ibang lugar. Dinadala ito sa pamamagitan ng barko sa tag-init o kaya sa pamamagitan ng mga truck sa taglamig. Dahil dito, mas mahal ang presyo ng mga bilihin. At kahit mahirap ang klima, mahal pa rin ang pamumuhay. Matagal nang pinag-uusapan ang pagtatayo ng tulay sa Lena River para tuluyang makonekta ang lungsod sa ibang lugar. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ito natutupad. Sa Yakutsk, kahit simpleng paglipat mula sa isang pampang papunta sa kabila, isa ng malaking hamon. Ang paggawa ng tulay sa Lena River ay hindi basta-basta. Kailangan nitong harapin ang matinding kondisyon ng kalikasan. Sa taglamig, aabot sa minus 60 degrees Celsius ang lamig. Sa tag-init naman pwedeng umabot sa positive 40 degrees Celsius. Bukod pa dito, kailangan din nitong kayanin ang malalakas na agos ng yelo tuwing spring. Dahil dito, mas mahal ang pag-design at paggawa ng tulay kumpara sa ibang lugar. Pero hindi lang kalikasan ang dahilan ng pagkaantala, pati mga pangyayari sa mundo. Noong 1980s pa lang, may plano na para sa tulay. Pero natigil ito matapos bumagsak ang Soviet Union. Noong 2012, sinubukan ulit. Pero natigil muli matapos ang paglusob ng Russia sa Ukraine noong 2014 at ang pagkuha sa Crimea. Dahil dito inilipat ang pondo sa paggawa ng tulay papunta sa Crimea. Noong 2019, muling binalikan ang proyekto. Pero sumunod naman ang pandemic noong 2020. At noong 2022, nagsimula ang mas malaking digmaan sa Ukraine.
Nagkaroon ng mga parusa mula sa ibang bansa at lalo nitong pinahirap ang proyekto. Noong 2024, sinimulan na ulit ang proseso ng paggawa ng tulay. Sa simula, tinatayang aabot ito sa 855 milyong dolyar. Pero habang tumatagal, halos dumoble ang gastos. Umabot na ito sa paligid ng 1.7 billion dollars at kulang pa rin ang pondo mula sa gobyerno dahil mas inuuna ang gastos sa digmaan. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung matatapos ba ang tulay. At dahil dito nananatiling parang hiwalay na isla ang Yakutsk, isang lungsod na parang hindi normal. Isang lugar na patuloy na nabubuhay kahit sa pinakamahirap na kondisyon. At tulad ng matagal na nitong ginagawa, patuloy itong umiiral laban sa lahat ng posibilidad.